Dalawang lalaki pa ang nagtangkang gumawa ng bagong world record para sa pinakamatagal na pananatili sa yelo. Pinuno ng ice cubes ang kanilang chamber, nakatrunks lang po sila at walang suot na anumang panlamig. Ginawa pa yan sa isang mountain resort kung saan negative 10 degrees Celsius ang temperatura. Tumagal ang unang lalaki ng 1 oras at 58 minuto, mas matagal naman ang ikalawang lalaki, eksaktong 2 oras. Hinihintay pa ang kumpirmasyon mula sa Guinness kung nasungkit ng dalawa ang record. Maayos naman ang lagay nila matapos ang record attempt. Tinatayang 1,000 pulis ang magbabantay sa pista ng itim na Nazareno sa darating na linggo. Ang iba pang paghanda sa pista tinutukan ni John Consulta live mula sa Quiapo. John? Pia, inilatag na nga ngayong araw ang mga detalye ng pista ng itim na Nazareno sa linggo. Abala na mga taga-Minor Basilica of the Black Nazarene o mas kilalang Quiapo Church sa paghahanda sa ika-404 na pista ng itim na Nazareno sa darating na linggo. Puspusan ang ginagawang paglilinis at pagpapaganda sa paligid ng simbahan. Ang Manila Police District maya't maya ang ginagawang clearing operations sa mga kalindaraanan ng prosesyon. Pero kapansin-pansin ang ilang mga lubak tulad ito na di pa rin naayos na pinangangambahang pagmula ng peligro pag dumaan na rito ang milong-milong deboto. Ayusin naman nila, di ba? Kasi dami na didisgrasya. Yung pagpapagawa po ng mga kalsada, bilis-bilisan naman po kasi marami na rin po yung napaprowiso sa mga ganyang bagay. Magpapakalat ang mahigit 80 ambulansya sa mga kalsadang daraanan ng prosesyon. Tinatayang nasa 1,000 pulis naman ang itatalaga ng SCRPO para sa pista. Katuwang ang may 3,000 marshals ng simbahan na mahigit 4 na buwan na raw nagkasanay. Pero apela ng PNP at simbahan sa mga debotong sasali sa prosesyon. Yung mga gamit natin, personal na gamit, na hindi naman kinakailangan sa mga ganong pagkakataon, ay iwasan na po nating dalhin sapagkat ito ay makakaantala lamang sa atin, makakaabala at yung mga lasing ay wag na sanang sumalang sa darating na prosesyon. Ang mga bata, ang mga buntis o may kapansanan, wag sanang lumapit doon mismo sa prosesyon. Tumabi na lang para sila ay maging ligtas. Bagamat ilang araw pa mula ngayon ang pista, may ilang demoto na ang bumibisita rito tulad ni Gregorio Limuco. Ayaw niya raw kasi makipagsiksikan pa sa linggo. Umaasa siyang mapapagaling siya ng puon matapos ma-stroke. Malaki ang aking pag-asa na ako ay muling makakalakad. Pia, paalala ng MMDA sa mga motorista, mahigpit na ipapatupad ang no parking ordinance sa rutang dadaanan ng imahe ng itim na Nazareno simula gabi ng Sabado hanggang Linggo. Kaya mabuting alamin ang mga apektong kalsada para makaiwas sa perwisyo. Kabila na dyan ang mga kalsada nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Pia? Maraming salamat, John Consulta. Nag-apply na para sa amnestiya si Senador Antonio Trillanes IV at iba pang mga sundalong Mandalo. Tanggap nilang nakasala sila pero wala raw silang pinagsisisihan. Nakatutok si June Veneracion. Kasama ang ibang mga leader ng Magdalo Group, personal na nagpunta si Senador Antonio Trillanes IV sa Ad Hoc Amnesty Committee ng Department of National Defense para maghain ng kanilang application sa alok na amnestiya ng Administrasyong Aquino. Ngayon ay 3 araw mula na mag-umpisang tumanggap ng application ang Ad Hoc Amnesty Committee sa mga nagrebelde noong nakarang administrasyon. We admit guilt as far as rising up against the most corrupt president this country ever had. So yun po, proudly. Pero ang pag-amin ng pagkakamali ay hindi raw nangangahulugang humihingi sila ng tawad o nagsisisi sa kanilang mga nagawa. Taas na raw nilang pinaninindigan ang mga nagawa lamang sa dating Pangulong Gloria Arroyo. Past administration did not own the government. Hindi naman kanilang bansa eh. No? Ang konstitusyon hindi ko kanila. Inaamin namin na merong pagkakasala in one way or the other at hindi yun kay Jimmy. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunin ang panig ni Arroyo pero walang sumasagot mula sa kanyang kampo. Sa loob ng mahigit kalahating buwan ay maaari nang malaman kung aprobado ba o hindi ang application for amnesty ni Trillanes at iba pang leader ng Magdalo. Pero ngayon pa lang parang nabunutan na rin ng tinik ang mga dating rebelding sundalo. Sabi naman ng Department of National Defense, mukhang tiyak namang makakalusot ang application nila Trillanes. I don't think we can see any problem. I feel good. This is a milestone in our lives. This is a step dun sa
ultimate freedom namin. Para sa grupong Magdalo, ang pagpasok nila sa amnesty program ay isang bagong panimula. Hudyat ang bagong kabanata sa makulay nilang kasaysayan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Taong 2006 nang gimbalin tayo ng pagguho ng lupa o landslide sa Ginsaugun sa bayan ng St. Bernard sa lalawigan ng Southern Leyte. Tumugon po doon ang GMA Kapuso Foundation. Rumisponde, nagbigay ng agarang tulong. Sa muling paghingi ng tulong ng mga kababayan natin doon, agad sumagot na naman ang Kapuso team sa kanilang panawagan. 4 na taon na ang nakakaraan nang mapadpad ang GMA Kapuso Foundation sa Southern Leyte. Agaran at pangmatagalang tulong ang inabot natin sa mga residente roon na nawalan ng tirahan ng dahil sa landslide. Sa aming pagbabalik doon, dala namin ang panibagong tulong. Sa mga kababayan nating kasalukuyang apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa. Hindi pa rin tumitila ang pag-ulan sa aming pagdating. Pero tuloy ang aming serbisyong totoo sa mga kababayan na maliban sa buhay ay iilang gamit lang ang naisalba. Ang mga bata tila wala pang kamalay-malay sa hirap ng sitwasyon. Di nila alintana ang kakulangan ng gamit gaya ng sinelas na ating ipinagkaloob. Bukod pa ito sa dala nating makakain at inumin. Maraming salamat sa tulong ng GMA. Malaking tulong po para sa amin. Salamat po. Nagkaloob din tayo ng mga damit na pwede nilang panlaban sa lamig. Daang pamilya ang napagkalooban ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga barangay ng St. Bernard sa Southern Leyte. At hanggang sa mga sandaling ito, mga kapuso, patuloy pa rin po ang relief operation para sa mga kababayan natin doon. Nagpapasalamat ang GMA Kapuso Foundation sa Cebu Pacific Air at sa lahat ng mga nagpabot ng tulong sa mga taga Southern Leyte. Maliban po sa Southern Leyte at Surigao del Sur, mabibigyan rin sila ng tulong o magbibigay rin sila ng tulong sa mga binaha sa Agusan del Sur. Nananawagan ng GMA Kapuso Foundation para sa inyong tulong, mga kapuso. Kailangan po ng pagkain gaya ng bigas, delata, kailangan po ng tubig, mga gamit tulad ng banig, kumot, tsinelas at damit na maaari pang mapakinabangan. Maaaring dalhin ang inyong donasyon sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Maaari rin kayong magdeposito ng inyong mga donasyon sa kanilang mga bank account. Hindi pa rin matukoy kung sinong ina ng fetus na natagpuan sa palikuran ng isang eroplanong galing ng Abu Dhabi. Nakatutok si Ruth Cabal. Nagsasagawa na ng sarili nilang investigasyon ng Etihad Airways kaugnay sa natagpuang fetus sa CR ng isang flight nito galing Abu Dhabi Lunes ng gabi. Hinihintay muna ng Pasay City Police ang resulta ng investigasyon ng Etihad para maipagpatuloy ang sarili nilang investigasyon. Sa ngayon kasi nananatiling blanco ang pulisya sa pagkakakilanlan ng ina ng fetus na tinatayang nasa 5 hanggang 6 na buwan. Sa paunang investigasyon nito, wala naman daw mahalagang impormasyon na naibigay ang aircraft cleaner na nakakita sa fetus. Gayon din ang crew at mga pasahero ng eroplanong nakausap nila. Duda ang pulisya na lulutang pa ang ina ng fetus, lalo pat posibleng maharap ito sa kaso. Intentional abortion, papasok po sa infanticide po yun. Kaya lang talagang unang-una walang relative na pupunta doon dahil talagang siyempre iniisip nila baka silang kasuhan. Nananatili sa pangangalaga ng Veronica Memorial Chapel ang nasabing fetus. Wala naman daw kasing nagkiklaim dito at wala pa ring request ang mga investigador ng autopsy nito. Usually, pag ina-autopsy yan, makikita natin yung cause of death, kung intentional, yung pagkamatay niya, or talagang namatay siya at birth. Sa loob lang ng isang buwan, pangatlong fetus na ito na dinala sa Veronica. Batay sa patakaran ng punerarya, kapag umabot ng 70 araw na wala pang nagkiklaim sa fetus, sila na mismo ang magpapalibing dito. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Kumilos ng tanggapan ng Solicitor General para makialam na sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia. Hiniling nila sa Sandigang Bayan na ibasura ang tinatawag na plea bargaining agreement sa kasong pandarabo o plunder ni Garcia. Agrabyado raw kasi dyan ang gobyerno. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Nagpunta sa Sandigan Bayan ang mga kinatawan ng Office of the Solicitor General o OSG kanina. Nagsumite sila ng urgent motion for leave to intervene o hiling na payagang makilahok sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia bilang abogado ng Armed Forces of the Philippines. Nagsumite rin ang OSG ng omnibus motion in intervention para hilingin sa korte na ibasura ang plea bargaining agreement sa pagitan ni Garcia at Office of the Special Prosecutor at ipawalang bisa ang resolusyon ng Sandigan Bayan na payagan ang plea bargaining agreement na pabor daw kay Garcia. Mahina raw kasi ang legal na batayan ng kasunduang ito at wala itong basbas ng AFP na itinuturing daw na offended party sa kaso. Hiniling din ng OSG na bawiin ng Sandigan Bayan ang desisyon nitong pagpiyansahin si Garcia. Nakikiusap kami sa Sandigan Bayan to take a second look at this plea bargaining agreement. Nakatingin po lahat ng taong bayan dito at sana po maramdaman ng Sandigan Bayan na yung kanilang plea bargaining agreement na inaprubahan noong May 4 ay maling-mali. Sa ilalim ng plea bargaining agreement, maiiwasan ni Garcia ang habang buhay na pagkabilanggo kapag napatunayang guilty sa plunder, kapalit ng pag-aming guilty sa mas mababang kaso ng pagtanggap ng suhol at money laundering at pagbabalik sa gobyerno ng mahigit 100 million pesos na ari-arian. Napakalakas po ng ebidensya ng Republika ng Pilipinas. Sabi ng Korte Suprema, hindi maaari na maapruban ang isang plea bargaining agreement kung malakas ang ebidensya ng prosecution. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ng Sandigan Bayan at ang kampo ni Garcia pero tumanggi sila. Ang Malacanang naman, inilabas sa website nitong gov.ph ang detalye ng kaso ni Garcia. Nakatakdang sampahan ng tax evasion case si Garcia at ang asawa nitong si Clarita ng Department of Justice. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. May panibagong pagkilala na naman sa ating pambansang kamaong Manny Pacquiao. Si Manny ay hinirang na Boxer of the Decade ng World Boxing Council o WBC. Tinalo niya ang iba pang bigating mga boksingero. Bago ang parangal na yan ng WBC, kinilala rin si Pacquiao bilang Boxer of the Decade ng iba pang grupo tulad ng Boxing Writers Association of America, pati na ng Ring Magazine. Susunod na makakalaban ni Pacquiao yung nakikita niyong yan si Sugar Shane Mosley sa darating na buwan ng Mayo. Isang bahay sa Santa Cruz, Maynila ang nasira matapos sumanong tamaan ng buhawi. Nakatutok si Connie Siso. Tuklap ang buong bubong ng pamilya Antoniego at Manalo dahil sa lakas ng buhawi umanong tumama dito kahapon ng tanghali. Ayon kay Mercy Antoniego, isa sa mga nangungupahan, ilang segundo lang ang itinagal ng buhawi. Doon ako sa labas, kumukuha ako ng sinampay. Tapos bigla lang siya dumilim. Tapos may hangin na malakas. Tapos nahulugan pa nga ako ng kahoy. Di, tumakbo ako, punta ako sa mga anak ko. Kaglingon ko, wala na akong yero. Ito yung kanilang kitchen kung saan nakita natin ng kanilang yero nandyan pa. Bagamat yung kanilang kisame ay nadali na, no? Pero dito sa kung saan naroon yung mga kwarto, makikita natin na wala ng yero, kung hindi kisame na lamang ang natira. Kaya naman gayon na lamang ang kanilang pangamba dahil sa pag-umulan, tiyak papasukin ang kanilang buong bahay at wala silang masisilungan. Sa loob ng 20 taon, nanunuluyan din si Mang Arthur Manalo dito. Anya, kinakabahan sila ngayon sa bawat patak ng ulan o ambon lang dahil sa sira-sirang bubong ng kanilang tahanan. Tulong lang kahit pa paano. Yung temporary shelter namin. Mabigyan kami ng bubungan, tolda, okay lang. Ayon pa kay Mang Arthur, nakausap na nila ang kanilang landlord na si Ben Arcaira at ang abiso nito sa kanila, maghanap na ng ibang titirhan dahil ipagigiba na lang ang bahay dahil wala na rin daw itong perang pampagawa para rito. Kaya naman kapwa nananawagan ng tulong ang pamilya Antoniego at Manalo sa kanilang barangay na sana'y tulungan sila na makahanap ng matutuluyan kahit pansamantala lamang. Sa buong kalye ng Natividad at Bulacan sa Santa Cruz, Maynila, ang kanilang inuupahang bahay lamang ang tinamaan ng buhawi. Pampalubag loob na lang daw, walang nasaktan sa kanila. Connie Siso, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Richard Gutierrez at Solen Yusaf. Kamusta kaya ang on-screen chemistry sa pagtatambalang Valentine movie? At
Heart Evangelista, plano raw bumisita sa hometown ng boyfriend na si Daniel Matsunaga sa Brazil. Huwag bibitiw mga kapuso dito sa 24 Oras.